Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, nabulabog ang Kongreso sa matinding pasabog ni VP Sara. Congressman Abante natameme. Yan mga kababayan, ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Balitang Bayan PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Pero bago po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, dahil napapag-usapan lang naman natin, no? At nagtitrending ngayon sa mundo ng social media, itong budget deliberation ng OBP, Nako, si Senator Ping Lacson ay mayroon na revelasyon, patungkol po dyan sa mga budget na yan, eto po mga kababayan. Yan, isa po yan sa ating bibigyan ng reaksyon. At saka, eto, si VP Sara, nako, tinira na naman ng kadamay Secretary General at Makabayan Coalition senatorial bet. Aba, tatakbo pala itong senador. Si Mimi Doringo, mga kababayan. Bigyan po natin ng komento yan, pero bago yan, eto, si Senator Ping Lacson muna yung unahin natin, no? Ito po yung sinasabi ni dating Senador Ping Lacson. Why do we keep borrowing while increasing a budget that we can't fully spend? Naku, hindi pala nagagastos lahat. Hindi pala nagagastos lahat ng budget, tapos sige lang ng sige. Yung panguutang. Saan ba napupunta yung hindi na hindi na i-spend, no? Na budget. Ito mga kababayan, no? Ping Lacson, kahapon po ito, basahin lang po natin ng kaunti yung kanyang According to DOF this year, we are borrowing 4.1 billion a day because our daily income of 11.7 billion is not enough. Yun, hindi pala enough, to cover our daily expenses of 15.8 billion. Nako. Ito. Last year, we failed to use, hindi nagamit, as we always do, 1.16 billion of our daily budget of 14.4 billion. So talagang may excess, no, mga kababayan. May excess po. Yung budget, mga kababayan, failed to use, ibig sabihin, hindi po nila nagamit. Ito pang sabi ni dating Senator Lacson. Next year, we are asking Congress to allow us to spend 17.4 billion per day. Only heaven knows. Only heaven knows how much more we will fail to spend. And worse, how much more we will borrow. Yan mga kababayan. Simplifying a question, why do we keep borrowing while increasing budget that we can't fully spend? Yan. Napakaling question mark, mga kababayan, no? Bakit ka nga ba utang ng utang kung hindi mo naman kayang gastusin? Saan mapupunta yan? Di ba? Saan napupunta yung hindi na gagastos na budget, mga kababayan? Kita nyo na? Talagang may something po, no? May excess po. Talaga, always, per day, may excess po eh. Kung may excess, ito, question lang natin kung may excess pala sa budget, no, ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, bakit po, ito, tanong lang po bakit po pinagdiskitahan pa yung 89 point something billion ng PhilHealth? Di ba? Bakit pinakialaman pa yung excess fund ng PhilHealth na sinasabi nila? Pero, ito pa rin yung question mark. Sa PhilHealth, pasensya na kung nasisingit po natin yung PhilHealth, sige. Kinuha po nila yung PhilHealth excess fund kasi excess.
Pero magdadagdag po sila ng premium, no? Magdadagdag po sila ng contribution. Ano na naman ito? 'Di ba? Yung nangyayari diyan sa excess fund ng PhilHealth, parang yung nangyayari dito sa sinasabi ni dating Senador Ping Lacson, no? Na excess nga pero magdadagdag. Oh, 'di ba? May excess nga, utang pa rin ng utang. Oh, kayo na lang ang bahala mga kababayan kung ano paano niyo yan Kayo po ang mga 'di ba? Itong ating mga tongrista at mga senatongs, sila po talaga ang natin diyan Sila ang bahala diyan sa mga excess na yan. Ha? Ipaubaya na po natin sa kanila yung mga excess na yan. Well, anyway, ito po balita mga kababayan Nako, iginiit ni Kadamay mula po ito sa balita 22 hours ago. Iginiit ni Kadamay Secretary General at Makabayan Coalition Senatorial Bet, Mimi Doringo, na mayroong umanong kleptospirosis si Vice President Sara Duterte. Ano ba itong mga Ano ba itong mga kamakabayan black? Bakit inihahambing nila si VP Sara sa kung ano-ano? Teka lang Bebelta lang tayo. Si Franz Castro, tinawag na pusit si VP Sara. Ito naman, kleptopyrosis, mga kabayan. Hindi kaya. Sa kakatawag nyo kung ano-ano kay VP Sara, nire-reverse psychology nyo lang yung taong bayan at kayo mismo, itong mga pinagsasabi ninyo, ay kayo mismo yan. Inaano nyo lang kay VP Sara, no? Grabe itong mga ito sinasabi. Si Inday Sara ay may kleptospirosis. Ito yung sakit na nakukuha mo pag lumusong ka sa bumabahang pera ng bayan. Ganun ba yun? Baka maniwala yung mga bata dito, mga kababayan, na ang kleptospirosis ay nakukuha sa bumabahang pera ng bayan. Hoy, ikaw, sino ba yung nag-correct ng libro ni Vice President? Hoy, ikaw, Raul Manuel, i-correct mo nga ito. Mali yata yung meaning niya ng kleptospirosis Mahilig kayo, di ba, sa mga ganyan-ganyan na tinatama yung mga mali. Ito, itama nyo, kasamahan nyo. May kailangan ng yung tornilyo sa utak, Kailangan ng pihitin, Mako. Grabe. Well, anyway, opinion lang naman nila yan at we accept whatever their opinions, but, kung kailangan natin banatan, ibanatan po natin. Katulad nito, hindi na ito parang makatao, pero, di ba? Anyway, hindi. Senatorial bet, no? Tatakbong senador ito, Mimi Doringo, alams nyo na mga kababayan, Diretso na po ito. Diretso na po, Huwag nyo nang paliko-liko pa. Diretso na ito. Inadoro na ito, okay? Eto na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Sabi ni BP Sara daw, gusto niyang makontempt, sinasadya niyang makontempt para daw kaawaan ng tao. Talaga? Gusto magmakaawa ni Sara Duterte? Imposible. Parang hindi naman yan yung nakita namin. Tingin niya, napaka-arrogante, ni BP Sara. At ito po ay insulto at kawalan ng respeto sa mga congressman. Alam niyo ng Vice President, bakit maliit po ang tingin ninyo? Bakit niyo po sinasabihan na yes or no lang isasagot? Bakit niyo po sinisigawan? Alam niyo pong Vice President, di po ba? Bakit mo pinipilit na katulad ng mga witness ninyo na yes or no lang ang pwedeng isagot? Pag-usapan natin ito po, sumikat po si Abante, ang dami po niyang interview session ngayon. Dalawa po yung napanood ng interview niya. Eto nga nabigla ko lang naisip doon sa sinabi ni Sir Badong na mas mataas si Vice President Sara sa inyo, 'di ba? Sa military kasi makakareview natin, 'di ba? Meron yung hierarchy, 'di ba? Yung pagkasunod-sunod ng rankings, no? Kung ikaw ay pinakamataas, you can discipline your juniors, di ba? Kung ihahambing natin, parang ganun rin, di ba, sa
politika, yung hierarchy, di ba? Pwede kayang ipatawag itong ni Vice President Sara. Ito, opinion ko lang. Pwede kayang ipatawag itong mga Makabayan Black, no? Itong si Abante. Ipatawag ni BP sa kanyang opisina. At disiplinahin ang mga ito. Pwede kaya yun? Ha? Nagtatanong lang kung pwede, baka pwedeng gawin na. Ito po yung kay Esguerra. Sabi niya gusto niya i-contempt. Sabi ni BP Sara daw gusto niyang makontempt, sinasadya niyang makontempt para daw kaawaan ng tao. Talaga? Gusto magmakaawa ni Sara Duterte? Imposible. Parang hindi naman yan yung nakita namin. Dapat ang demeanor mo pag nagmamakaawa ka, lagi kang nangingat ganito. Wala naman po ako bigago. Ganun yun tapang ni BP. Kaya wala kayo sa hulog mag-analyze. No? Marami pa siyang sinabi doon naman sa kabilang. Sinabi naman niya, yung repetitive response daw po ay insulto sa kanilang mga mambabatas. Okay, ito po ang sinabi ni yung mga sinabi muna ni Abante, mamaya natin na birahin. So ayon sa hearing, sabi ni Abante, she always said the same answer all throughout. She's not answering us directly. And to us, that is arrogance, insult, and that is disrespect. So sila po ay, ang tingin niya, napaka-arrogante, no? Ni BP Sara. At ito po ay insulto at kawalan ng respeto sa mga congressman. May sinabi pa yan Porke ba't kami ay congressman? Di ba? Maliit ang tingin sa amin. Porke ba't siya ay vice president? Balik ta rin po natin, no? Bakit po, alam nyo ng vice president, bakit maliit po ang tingin ninyo? Bakit nyo po sinasabihan na yes or no lang isasagot? Bakit nyo po sinisigawan? Alam nyo pong vice president, di po ba? Bakit mo pinipilit na katulad ng mga witness ninyo na yes or no lang ang pwedeng isagot? Okay. Forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Yan yung lagi niya sinasabi. So na-insulto po si Abante. At dahil dyan, why is it, Madam Vice President, that it's hard for you to answer yes when you know the answer should be yes? Ayan, di ba? At dahil dyan, so, alam na palang answer na yes, di ba? Talagang pinaiikot-ikot lang nila si Vice President Sara Duterte dito di ba? Mga kababayan, alam na pala nila yung answer niya. Sabi nga ni BP Sara, mga kababayan, dapat yung nagtatanong lang, yung walang alam. Pero kung alam mo na yung sagot, bakit mo pa itatanong? Di ba? Nasabihan yata napasabihan diyan sa hearing Di ba? Nasabi niya, Madam, Madam Chair, ba dapat yung mga nagtatanong, yung walang lang mga alam? Diba? Or mayroon lang gustong i-clarify. Dito, alam na po nila yung sagot, itatanong pa rin, paulit-ulit lang. Lahat po sila, mga kababayan, isa lang po ang naging topic. Yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Nako, isa lang pong kongresista ang nakita ko, personal kong napanood yung yung babae na kongresista. Yung sa senior citizen, mga kababayan, di ba? Palakpakan po natin yung kasi siya lang po ang bukod tanging nakaisip ng ganung tanong Wherein sinagot ni BP Sara kasi may sense yung kanyang sinasabi, di ba? Ano yung makukuha ang benepisyo ng mga senior citizens sa Office of the Vice President? O di ba? Yun po ang may sense na tanong. Wherein sa 2025 budget yung tinatanong niya. Tapos sasabihin nyo, paulit-ulit lang yung tanong ni BP Sara. Kasi paulit-ulit lang din yung mga tanong ninyo. Ibahin nyo kayang tanong. Gayahin nyo po yung, representative ba yun ng senior citizens, well, anyway, hindi ko talaga yung pangalan niya. Pero, very good, ma'am, yan. Kita nyo ano ba ang tinatago niya? Bakit siya umiwas? Bakit niya palagi nire-refer sa COA? Hindi po siya nagre-refer sa COA. Ang sinasabi niya, tanong nyo sa COA yan. Hindi niya nire-refer. Okay. Sagutin na natin to sagutin na natin. Alam na natin yung nangyari. Huwag na natin ipakwentuhin si Abante. Inulit niya lang yung nangyayari. Dito po tayo sa siya ay na-insulto. No? Siya ay na-insulto. Hindi, isa mga hindi po nakakaalam. Si Abante po, isa po sa mga sikat yan na congressman ngayon. Dahil mahilig po mag-contempt yung mga congressman natin ngayon. Bukang bibig po yung contempt. Tawa nga ako ng tawa kay Kasiong
kinontempt na, kinontempt pa ulit. Usually, di ba? Nilabas ka, nakakontempt ka, nakakulong ka, di ba? Usually, ilalabas ka, pag hindi pa ka pa rin nagsalita, papasok ka na lang uli. Kasi ayaw mo magsalita eh. Ito po, pangalawang contempt. Para takutin ba? Mukhang natakot naman yung So yan mga kabayan, may nag-comment nga sa last vlog natin. Sabi niya, contempt, no? Contempt is a new normal sa Kongreso at Senado. Naniniwala po ba kayo? Kami naniniwala kami mga kabayan. Biruin mo sinimulan po lang nila dyan kaya Ka Eric, no, at kay Doc Lorraine Bado Then pag may pumapasok ng mga resource person, mga kabayan, they are always trying to contempt. Kaya nga siguro kung naisip nitong netizen natin na nag-comment, it is the new normal ng Senado at Kongreso itong contempt. Nako. Di paano na nito? Baka wala na kayong maging resource person sa susunod ninyong mga investigasyon, matakot na magsalita. Si Casio dahil ikukulong na siya, hindi na sa Congress ikukulong na siya sa saan yun, sa may correctional, mga kasama niya na mga bilanggo talaga. Okay, mamaya na yung contempt, dito muna tayo. Hindi ko alam kung nang simula pa lang naroon na si Abante, no? Ito ang problema pag late ka o kaya hindi ka nakikialam sa usapan. Naglalatag ng rules Naglalatag ng rules si Kimbo at nagsasabi rin si BP Sara ng mga sasabihin niya. Nung pagkatapos, yan lang po, syukran. Di ba? Nagsyukran na si BP Sara. Sinabi na ni na ito na yung magsisimula na po yung ating question and answer portion. Di ba? Hindi po ganito yung actual na mga sinabi, pero ganito po yung naganap. So, hindi ko alam kung nariyan na si Abante, kung siya ba ay wala pa, no? Okay. Kung late na siyang dumating, hindi na natin problema. Hindi na problema yun ni BP Sara. Yan yung problema nitong mga nag-i-interview baka hindi rin nakinig yung mga nag-i-interview. Yan yung problema kasi. Late si Abante. So late ka. Nung nagsabi si Kimbo, may usapin agad. Sabi ngayon ni Kimbo, ni Vice President, all of my answers will be, I will forgo, ano yung salita niya? I will forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format, etc. etc. Yun yung sinabi niya. Madam, all of my answers, kasi hahaba lang tayo. Yan po yung sinabi, ganyan na ganyan po yung sinabi ni BP Sara. Sinabi niya talaga yun, Madam, hahaba tayo All of my answers to all of the questions will be, I will forgo the opportunity. Ibig sabihin po, hindi yung chance akong sagutin yung mga katanungan nyo ay wini-wave ko na. Kung ano yung gusto nyong gawin, nagbigay ako ng budget, bahala na po kayo kung i-approve nyo o hindi. Pero hindi na po ako sasagot. I will forgo. I will forgo the opportunity to defend the budget in question and answer format. Yan po ang sasagot ko lahat, Madam, sabi ni BP Sara. We accept. Is there any objection? Nagtanong pa si Kimbo. So, ibig sabihin, may kasunduan si BP Sara. Sana nakikinig si Abante kasi hindi yata na point out yan ng mga nagtatanong sa kanya. Di pa rin, Sir Badong kasi sinabi niya ni Kimbo na we will stick to the plan Ibig sabihin talagang continuous yung nila. Pagtatanong ng pagtatanong about dyan sa confidential fund na yan, no? Naiirita na nga po yung yung ibang mga kongresista, di ba? Kasi paulit-ulit na lang po yung mga tinatanong nila. Naiirita na po yung ibang kongresista. Pati pa yung tatanggal ng mga words doon po sa kanilang record ay pinag-aawayan pa. Di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano pong inyong opinion? Reaksyon at kritisismo, no? Kung meron man po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.